Len. Paligsahan para sa tatay, ang mananalo ay makakasabay kumain ng hapunan kasama ang mommy ko. At magiging tatay ko si Lindanzai. Junior, ang templong ito ay binubuksan lang tuwing 3 buwan. Tapos pinapayagan mo silang mag-end. Sayo Rito. Senior, kapag nalaman ito ni Master, hindi kanya patatawarin. Junior, ikaw ang nagbanta sa amin na gawin ito. Kapag nagalit si Master, ikaw ang mananagot. Ano ba kinakatakutan nyo? Huwag kayong matakot. Hindi pa namin nakikita ang hitsura ng nanay mo. Napakaganda. Ang mommy ko ay isang napakagandang dilag. Kailangan bang labanan? Hindi kami marunong makipag-away. Madali lang, pwedeng talino naman. May itatanong ako, kailan nagiging 2 ang 11? Ang 11, kahit kailan ay 2 ang sagot diyan. Mali, second senior. Ang 11 ay nagiging 2 lang kung tama ang pagkakakumputi. Nakakatuwa ang batang ito. Ngayon lang ako nakakita ng paligsahan para sa tatay. Siguradong masaya ang nanay niya. Marunong ako ng taekwondo. Pwede ba akong sumali? Sige, sige. Ako rin, sasali rin ako. Kaya nayo yan. Salamat sa pag-aalaga niyo kay Danzai ng matagal. Magaling na ang pakiramdam niya ngayon. Balak ko siyang dalhin pababa ng bundok, pabalik sa lungsod kung saan ako ipinanganak. Napakakute ni Danzai, nakakabagot dito sa bundok. Pero dahil sa kanya, naging mas masaya ang buhay en. Amin. Kaya nyo yan, ang mananalo ang makakasama ng mommy ko. Lindanzai. Lindanzai, ang laki na ng loob mo ah. Anong paligsahan para sa tatay ang pinagsasabi mo? Mommy, malapit ka na mag-negatibo 30. Ginagawa ko lang ito para magkaroon ka ng pagkakataong makahanap ng makakasama. Kapag inulit mo pang 30 na ako, baka mapalo na kita. Normal lang sa junior ang maglaro. Junior, mag-impake ka na at bumaba na kayo ng bundok kasama ang en. Anay Montag. Babalik na kami sa Anyang City. Mommy, papayagan mo na ba talaga akong sumama? Junior. Namamis ka namin. Mommy, umalis na tayo, baka maging madrama pa ang mga senior ko. Junior, kapag may panganib, sabihan mo agad kami. Kapag nagtagumpay ako sa buhay, babalik ako para suplihan kayo. Tara na. Presidente ng grupo. Wow, kayamang tatay. Daddy, tingnan mo ako, ako ang matagal mo nang nawawalang anak, at siya ang matagal mo nang nawawala ng asawa. Siya yun, si Sheng Yanli ng Shengshi Group. Ikaw, Tulungan mo ako. hindi maaari kung nandito siya, siguradong nandito rin si Lin Yuru. Saan galing ang batang ito? Ang lakas ng loob na maghanap ng tatay. Siya nga, pasensya na, hindi alam ng bata ang ginagawa niya. Kapag inulit mo pa ang paghahanap ng tatay, isang mangkok lang ang kakainin mo mamayang gabi. Hay, sayang, may asawa na pala ang tatay na ito. May mga taong kasal na at may anak na. Gusto pa ring maging rina. Nagkamali lang ang tao ang anak ko. Hindi lahat ay may panlasang katulad mo na mahilig sa tuyot na ma. Tandang karne. Ikaf, Ano ang sabi mo? Zaklulu, May tumawag kay President Sheng na tuyot na karne. At matandang tuyot na kani pa. Hindi pa ito ang tamang oras para mabunyag ang pagkakakilanlan ko. Mas mabuting umalis na. Tara. Pamilyar ang bango nito. Nagkita na ba tayo dati? Hindi. Yanli, nakamali ka ba ng tao? Nasaan si Shengxian? Tara na. Mommy, gusto ko pong mag-car.
Huwag kang lalayo, ha? Sige na. Shengxian, pupunta lang kami ni Daddy sa templo para ipagdasal ka. Maghintay kayo rito ng maayos kasama si Tito Yin. Bantayan mo ang bata. Sige. Shengxian. Hindi man lang makapagsalita, napakatigas ng ulo mo, Shengxian. Danzai, ano ang ginagawa mo? Danzai, lahat ng inaalagaan mo ay namamatay. Mag-isip-isip ka naman. Uwi na tayo. Ang alin na to, siya yata yung kausap ni Daddy kanina. Patay na. Baby, bakit ka ganyan? Ang bait naman ni Ale, tinawag niya akong baby. Natuto ka na rin maglambing, ha? Huwag mong isiping makakalimutan ko ang paghahanap mo ng kay Daddy sa labanan. Paghanap ng Daddy sa labanan. Tara na. Mommy, bakit mo hawak ang ibang bata? Nandito ako. Naku, napakatigas ng ulo mo. Sa wakas nahanap na rin kita. Shengxian, saan ka galing? Halika rito. Harapan niyo siya. Bitawan niyo ako. Shengxian, nagsalita ka. Hindi ba ito yung mayamang tatay? Sino si Shengxian? Sabihin mo ulit, bilis. Daddy. Narinig niyo ba? Narinig namin. Nagsalita si Shengxian, nagsalita ang anak ko. Hindi ba sabi ng doktor ay mahirap gamutin ang autism ng batang master? Nagsalita siya ngayon, napakamakapangyarihan talaga ng templong ito. Naku Shengxian, maraming tao rito. Huwag kang lalayo. Tignan mo kung gaano kami nag-alala ng daddy mo. Maging mabait ka, huwag ka nang lalayo ulit. Hindi maaari, nagkamali na nga ang mayamang tatay, pati ba naman sila nagkamali rin? Mukha ba akong may common face na gwapo? Magsisimula na ang ribbon cutting ceremony ng branch office, maghanda na para bumalik sa anyang. Ziga, Sigurado na ba ang misteryosong designer na si Vivian? Yanli, pumayag na si Vivian sa akin. Sinabi niyang siguradong darating siya. ang mga gawa ni Vivian ay laging nagiging uso. MS Lim, kung makukuha natin si Vivian sa ating kumpanya, napakaganda niyon para sa atin. Mas mabuti kung agad siyang magtatrabaho rito. Sige, maghanda na para bumalik sa anyang. Anyang, hindi ba't doon lumaki si Mommy? Hayaan na, sasama muna ako sa mayamang tatay ko at hahanap ako ng pagkakataon para balikan si Mommy. Tatay, Sa wakas, nakabalik din. Danzai, tingnan mo kung anong kwarto ang gusto mo, pumili ka lang. Kailangan ko nang maghanda para sa ribbon cutting ceremony. Sige na. Napag-isipan ko na, kailangan kong magpakita sa ribbon cutting ceremony. Inagaw ni Linyuro ang aking diploma at naging sanhi ng pagkamatay ng aking anak. Siguradong sisingilin ko siya sa lahat ng ito. Ang batang lalaki na tinatawag na Danzai ay kamukhang kamukha ko talaga. Hindi maaari, paanong ang napakagwapo kong mukha ay nasa mukha ng isa pang bata? Hindi pwede, kailangan ko itong imbestigahan ng mabuti. Kailangan kong makipag-ugnayan sa kapatid ko. ano ang sinasabi mo? Wala, tumitingin lang ako sa paligid. Tumitingin lang. Halika rito. Takbo, Sabi nang huwag kang tatakbo. Kung mawala ka, ayaw mo na bang ipakasal ako sa tatay mo? sinaktan ako. Hindi man lang ako nasaktan ni Mommy, pero sinaktan ako ng masamang babaeng ito. Naku, sinaktan ang anak mo. Ano ang nangyari? Ikaw. Shengxian, Yanli, hindi ako. Ang cute na batang ito ang... Daddy, sinaktan niya ako, tinulak pa niya ako. Tignan mo, ang lambot ng balat ko, may pasa na. Ano ang nangyari sa batang ito? Hindi ba apipizia? Bakit bigla siyang nagsalita at nagsumbong pa? Linyuru, sapat na hindi mo inaalagaan si Shengxian, pero bata pa siya, bakit mo siya sinaktan? Yanli, hindi ako.
Yun ang sungit niya sa akin, hindi man lang parang tunay na ina. Mukhang tama si Mommy na kambal kami at hindi ko alam kung bakit kami nagkahiwalay. Hay, kapatid ko, ang sakit na ito ay para sa'yo. Hayaan mong iligtas kita. Daddy, masakit ang ulo ko. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng alaala, makakalimutan ko ang daddy na mahal ako. At ang Mommy na laging nananakit sa akin. Ihanda ang sasakyan. Yanli, Kung may mangyari sa bata, huwag mo nang asahan ang branch office. ako. Ano ba ang nangyari? Bakit siya naging autistic? Ang batang hindi nagsasalita sa loob ng maraming taon, biglang nagsalita ngayon. Hindi ko hahayaang maapektuhan ng batang ito ang branch office. Pagkatapos ng ribbon cutting ceremony, magkakaroon na ako ng sarili kong kumpanya. Patay. Naku, nakita kayo na itiyo dati. Di sino itiyo ni Vivian. Ang fintas na alahas na parang katulad. Wow, napakaganda. Narinig kayo na naibenta ay tiyo sa auction ng mahigit 20 milyon noon. Napakaraming gawa and I Vivian Dito at Balitang Darting siya nayon. Totoo kaya iyon? Toto talaga yan. Wow. Miss Lin. Kung talagang darating SI Vivian, siguradong sisikat ang design department in Shangshire Group. Hindi nagpapakita SI at Vivian dahil low profile lang siya. Pero magkaibigan kaming mabuti. Magkaibigan kayo. Pagkatapos ng ribbon cutting ceremony, imbitahan ko si Vivian na magtrabaho sa Shengshi Group. Nandito na SI CEO siya. Yanli. Nasaan si Vivian? Malapit na ang oras. Dapat ay paparating na siya. Ang weird, hindi ba sabi nila darating si Vivian? Bakit wala pa siya? Si Isheng, simulan na kaya natin? Mga panauhin, magsisimula na ang ribbon cutting ceremony. Mamaya na. Simulan na natin ngayon. Si Yan, siguradong darating si Vivian. Linyuro, sigurado ka bang darating siya? MS. Lin, kaya naging mainit ang usap-usapan tungkol sa ribbon cutting ng branch na ito ay dahil kay Vivi. Gusto siya makita ng mga tao. Matagal na silang naghihintay. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanila. At malapit na ang oras. Si Yan, nangako si Vivian na darating siya. Kaya siguradong darating siya. Tatawagan ko siya ngayon din. Tama na, bibigyan kita ng 3 minuto. Magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ribbon cutting ceremony ng Shengshi Group. Branch. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag? Hindi kaya pinaglalaruan lang tayo. Wala namang Vivian. Ano bang ibig sabihin ng Shengshi Group? Ginamit lang ba nila si Vivian para SA publicity? Tama, neza na siya. Bakit wala pa? Si Yan, bumaba muna tayo. May nangyaring problema. Hindi siya darating. Si Yan, pasensya na. Mukhang may emergency siya at hindi makakarating. Paumanhin sa inyong lahat. MS lang, Nazan si Vivian, darating pa ba siya? Una, kailan siya darting? May emergency si Vivian kaya hindi siya makakarating ngayong araw. Pero ako, si Lin Yuru, ay graduate din ng top design school na Alerton Academy. Ako. Nandito na si MS. Vivian. Itutuloy. Wow, ang ganda niya. Napakaganda. Si Vivian, siya ang misteryosong designer na mahirap makita. Talagang dumating siya. Ang ganda niya. Yuru, aking kapatid, matagal na tayong hindi nagkita. Si Lin Yuru ay kapatid ni Vivian? Hindi kayo narinig yun na. Hindi ko rin narinig. Kapatid mo si Vivian. Paano nangyari yun? Zia? Ang babaeng walang hiya na naglaho ng 6 na taon. Security, security. Someone get this person out of here. Yuru, it's only been 6 years and you don't recognize me anymore. Anyway, My sister ran off with someone long ago. Who are you? I think you're just here to cause trouble. How dare you hit me? it seems your skin has gotten much thicker in these 6 years. If my hand hurts.
Someone, come here. Get this little brat out of here. Don't be in such a hurry. I'm here to attend the ribbon cutting ceremony. Lin Xiaowei, who do you think you are? What right do you have to attend this ceremony? You've been inviting me for 2 whole years, and I only just agreed. What did you forget? You're Vivian? That's impossible. This is the invitation you personally sent me. To be continued. Impossible, impossible. Vivian, you and her. I really don't want to admit it, but have to say, she is the product of SV's father and his mistress. The mistress's daughter? Someone like you. How are you fit to be President Sheng's woman? Vivian, she is also your sister. Sister, I wonder if any of you have a sister. A sister who stole your acceptance letter to a top design school, flaunted it at home, flirted with everyone outside, and even almost got you killed. What nonsense are you spouting, Lin Xiaowei? Whether I'm spouting nonsense or not, you know best. What do you want to do? What? You want to hit me in front of all these people? Fine, go ahead then. If you strike, you're done for today. Come on, hit me, hit me. You actually hit me? This slap is for stealing the acceptance letter. This slap is for the insults you heaped on me in the past. This slap is for almost getting me killed. Lin Xiaowei, you. Lin Yuru, the revenge has only just begun. To be continued. It has only just begun. Vivian, don't go too far. This is the Sheng family's venue, after all. President Sheng, I'm actually helping you. I heard you two are getting married soon. Since I'm here today, I've prepared a big gift for you. What big gift? Lin Yuru, you. What are you trying to do? Ex-boyfriends, come on out. You. How are you all here? Yuru, long time no see. I heard you started a company. As your ex-boyfriends, we had to come and congratulate you, right? Exactly. You cheated me until went bankrupt, and now you're a boss here. I didn't expect Lin Yuru to look so proper on the surface, but be so wild behind the scenes. Yeah, maybe she even cheated on President Shan. Lin Yuru, Yan Li, pek ito lahat. Hindi ko kilala ang mga lalaking ito. Ang babaeng ito, siya ang sadyang nanggugulong. Tama na. Sabi mo peke ang lahat, kung gayon, ang mga susunod na ito ay sapat na para patunayan totoo ang lahat. At, Cute, hindi kabiya na talk at na Malamon and Aishan Yanli? Kung hindi mo sasabihin at hindi ko sasabihin, sino ang makakaalam? huwag mo nang panuorin. Pek yan, pek ang lahat. patay. Yan Li, peke ang lahat ng ito. Peke ang lahat, maniwala ka sa akin. Tama na. Lin Yuru, nagsisimula pa lang ito. Kailangan mong magpakatatag. Huwag mo akong bigtiin. Kanselado ang ribbon cutting ceremony ng branch office ngayong araw. Lin Yuru, babawin ko ang lahat ng shares mo sa branch office. Yan Li. Lin Xiaowei, humanda ka is aakin. Vivian, huminto ka. Ano ito? Nilagyan nila ako ng droga. Tulungan mo ako. Bibigyan kita ng karangyaan at kayamanan. Ikaw pala. Patay. Shen, may distansya dapat ang lalaki at babae. Hindi magandang hawak mo ako ng ganyan. Bitawan mo. Sinira mo ang ribbon cutting ceremony ko, tapos gusto mong umalis agad. Hindi ganoon kadali yun. Shen, hiyang-hiya ka na sa harap ng maraming tao dahil sa akin. Sa tingin mo ba gusto ko pa rin trabaho sa Shengshi Group? Hindi ko pwede.
Ang gulo ngayong araw, maliban na lang kung makakapagtrabaho si Vivian sa Shengshi Group. Kung hindi, babagsak ng malala ang stock price bukas. Pasensya na, hindi ako pwedeng magtrabaho sa Shengshi Group. Nang gulo ka, siguradong maapektuhan ang Shengshi Group, kailangan mong magbayad ng kapalit. Anong ibig mong sabihin? Sinisiguro ko, paglabas mo rito ngayon, walang kumpanya sa Anyang City ang tatanggap sa'yo. Binabantaan mo ba ako? Ikaw ang unang nanggulo sa akin. Shen, pwede akong magtrabaho sa inyo, pero tulungan mo ako sa isang maliit na pabor. Xiaowei, bakit mo inilabas ang mga lumang disenyo na hindi pumasa? Sinira ko ang ribbon cutting ceremony. Hindi ako pinakawalan ni Shen Yanli. Gusto niya akong pagtrap. Ahuhin sa Shengshi Group, kaya humingi ako ng maliit na pabor. Mommy, hindi ko maintindihan. Pinabenta ko kay Shen Yanli ang mga damit na ito. Kung hindi niya magagawa, hindi ko nakasalanan na. Hindi ako sumunod sa usapan. Isasama ba ni Daddy ang bata na kamukha ko? Mommy, gusto ko ring sumama. Sige ba? Mommy, siguradong isasama mo ang batang kasing gwapo ko, di ba? Daddy, naihina ako. Hindi, samahan mo siya. Sige, tara na. Patay. Mommy, gusto ko pong mag-car. Sige, bumalik ka agad. Nandito ka na pala. Sige, ibenta mo ang 20 damit na ito. Hindi bababa sa 2,000 bawat isa. Kapag naibenta mo na, papasok na ako sa Shengshi Group. CJ, deal. Halina kayo, tingnan nyo ang mga damit na dinisenyo ng sikat na designer na si Vivian, 3,000. Bawat isa. Hoy Shen Yanli, nagtataas ka ng presyo ah. Negosyante ako, syempre kailangan may kita. Guapo, magano ito? 3,000 walang tawad. Sige, kukunin kayo natin. Isa na namang dalagang nadala ng kagwapuhan. Nagsasalamin ba ako? Ikaw pala, ang kapatid kong hindi ko pa nakikita. Patay. Mukhang kambal tayo. Yunan, kailan naman natin ibabalik ang ating pagkakakilanlan? Ang bait ni Mommy, gusto ko munang makasama si Mommy. Hay, sige na nga, magpapalit muna tayo ulit. Sinira ni Mommy ang ribbon cutting ceremony ng masamang babaeng yon, siguradong sa'yo niya ibubuhos. Ang galit niya. Hayaan mong iligtas kita, kapatid ko. Pwede mo akong tawagan gamit ang relo na to. Gusto ko to. Ito ba? Sige, tingnan mo. 3,000, di ba? May 5,000 ako. Mag-WhatsApp tayo. Sige, walang problema. Ako ang manager. I-add mo na lang ako. Nagba kung 5,000 para lang kiyat ka sa chat? Pasensya na, takot ako sa asawa ko. Makasawa kayo. Ano ba pinagsasabi mo? Medyo selosa ang asawa ko, huwag niyo sanang masamain. Hindi mo nakukunin ang damit. Shen Yanli, Selosa at makitid ang isip. Gumawa ka lang ng dahilan, huwag ka namang masyadong madamot. pagsamantalahan mo ako ah. Baka gusto mong makatikim ng kamao ko. Naubos na ang mga damit, patay tayo. Hindi ko inakalang gagamitin ng lalaking to ang kagwapuhan niya para makabenta ng damit. Nakakainis. Nandiyan na ang mga tanod. Takbo. Hoy, nandoon sila. Huwag ka nang madaldal, takbo. Hamid-Keo. Napadaan lang kami, nagkamali kayo ng hinuli. Akala niyo ba ayaw ututo kami? Tara, sumama kayo sa amin. Kaya ko naman maglakad mag-isa. Ang tangkad mo, hindi mo ba nakita nandito ang mga tanod? Sasabihin ko na sana, kaso hindi mo ako pinagsalita. Lakad.
Nahuli ang ating mayamang tatay at mommy, mukhang nakalimutan na talaga tayo ni na daddy at mommy. Hay! Lindsay away, dahil sa'yo napahamak ako. Sa kanang buhay ko, ngayon lang ako nakapasok sa ganitong lugar. Kung susuko ka at papasok sa kumpanya mo, hindi na sana nangyari to. Pasensya na. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Ano na niya ang pagkakakilanan ko? Tara na, ano pang tinutungan mo riyan? Sige. Lindsay away, inaasahan kong makikita kita sa kumpanya sa loob ng 3 araw. Kung hindi, pagsasamahin natin ang luma at bagong utang mo. Sige, harapin ko yan. Mommy, baby. May anak na pala siya. Nakakakaba, muntik na tayong mahuli ni Daddy. Shengsu, salamat sa tulong mo. Walang naman. Tara na. Lindsay away. President Sheng, may kailangan pa ba kayo? Patay na, kapag lumapit si Daddy, mabubuko tayo. Cheng Su ang pangalawang anak ng pamilyang Cheng. Sino kayo? President Sheng, hindi kayo akalain kilala mo ako. Ako ang ama ng batang ito. Anak na ba talaga nila ito? Bakit hindi ko nalaman ang tungkol sa bata noon? Pwede ko bang buhatin ang bata? Pasensya na, mahiyain ang bata sa ibang tao. Mauuna na kami, tara na. Sumaka ka na. Boss, hindi ba parang masyado kang nagmamalasakit kay Lin Xiaoyi? Masyado kang madadal. Isa pa. May balita mula sa bahay na laging pumupunta si Lin Yuru. Pero hindi kanya naabutan. Palayasin mo siya agad sa susunod. Bata ka, akala mo ba ay kaya mong baliktarin ang mundo sa bansa? Lolo, babalik na ako bukas. Lolo, may dahilan ang lahat ng ito. Zsa, o çok ulaycıydı. O cenen egri huçazı çıtlatı huğut onze çözü. Şelyi tonun çözü. HMP, bata ka. Huwag mong isiping hindi kayo elameng nangyari sa bahay kahit naglalakabaya ako sa man. Oh, Lauma. Matanda, mag-book ka na ng pinakamabilis na flight pa uwi. Babalik na ako agad. Basusin natin. Ma, Pia, anong gagawin ka o? Hindi na ako gustong makita ni Yani. Tama na, walang nakakaalam na mangyayari ito. Kung naging maayos ka lang sana sa personal mong buhay noon, hindi ka sana mahuhuli ng babaeng yan. Panahon ba ito para sabihin yan? Ama kita, imbes na tulungan mo ako, pinapagalitan mo pa ako. Tama Asylum Tai Anak Nathan Sia. Ma, tulong Montag naman ako. Sige huwag kang magalala. Nag-isip asay mama. Tama Yuru huwag mong kalimutan na may anak ka. Ayaf nang ga akong makita ni Yani. Paano ka makikita ang bata? Gamitin mo ang bata bilang dahilan bukas. Sabihin mong pick ang mga taong dinala ni Lin Xiaoyi at Pink. Kirin ang video. Tapos na ang usapan. Tama, kailangang maniwala sa iyo si Sheng Yan. Sige, ma, susubukan ka ulit. Halika na, subukan mo kahit isang subo. Sige na, kahit isa lang. Lin Yuru, wala na akong sasabihin sa'yo. Hindi ka rin gusto ni Sheng Xian, umalis ka na. Yan Li, alam kong sa tingin mo ay sobra ang mga ginawa ko. Pero hindi ko talaga kilala ang mga lalaking iyon. Pick rin ang video. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo itong imbestigahan. Wala akong tinatago. Dati, sinabi mo na babay ka sa akin ng mouse. Pero hindi ko inakala na dahil sa panunulso ng iba, mawawalan ng halaga ang ating pagsasama. Siya ba talaga ang taong iyon noon? Pero paano naman ang bata? Baby, ikaf na lang ang meron as ay mami na yan. Tulungan mo si Mommy na kumbinsihin si Daddy. Gusto mo bang mahiwalay kay Mommy sa murang edad mo? Ha? Patay. Mag-ingat ka. Ako. Linisin mo ito. Yan Li, ayos ka lang Bia? Natakot kang masaktan kaya itinulak mo ang bata. Ako,
Shengxian, ikaw ang magdesisyon kung patatawarin mo siya. Yanli, pwede bang kaming dalawa lang ng bata ang mag-usap? Umalis ka. Shengxian, ikaw lang ang makakatulong kay Mommy. Ikaw ang unang gumawa ng mali. Dahil lang yon sa cute na batang iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hahantong ba ako sa ganito? Hindi mo pa rin napagtatanto ang pagkakamali mo. Baby, gusto kitang makasama habang buhay. Pero, may isang paraan lang. Anong paraan? Ang gawin kang halos mamatay na. Sa ganoong paraan, maalagaan kita habang buhay, ha ha ha. Shengxian, Baby, ayos ka lang ba? salamat sa mga guro ko, buti na lang hindi ako nagtamad sa pagsasanay, kung hindi, tapos na ako rito. Shengxian, ayos ka lang ba? Hindi kaya isusumbong ako ng batang ito. Yanli, sobrang lungkot ni Shengxian kanina. Nagmamadali siyang bumaba at nawalan ng balance. Baby, pinakaba mo si Mommy. Ayos ka lang ba? Masamang babae, huwag kang magkunwari. Daddy, huwag mo siyang patatawarin. Rich Daddy, hindi mo alam, iba ang pinapakita niya sa harap at likod mo. Dati, binububog niya ako hanggang sa hindi ko na makilala ang sarili ko. Shengxian, ano bang pinagsasabi mo? Shengxian, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, Rich Daddy. Nagkukunwari siyang mabait sa akin sa harap mo. Pero sa totoo lang, sinasaktan at minumura niya ako. Siya ang nagtulak sa akin kanina, gusto niya akong patayin. Patay. Hindi, Yanli, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi yan totoo. Talagang kakaiba. Mula nang bumalik si Shengxian mula sa templo, parang nagbago na siya. Mayamang Itay. Pamilyar ang tawag na yan. Itay, kawawa naman ako, parang gulay sa bukid na nalalanta, 2 o 3 taong gulang na walang kalinga ng ama. Linyuru, akala ko ayaw mo lang sa mga bata. Hindi ko akalain na kaya mong manakit ng ganito kaliit na bata. Hindi, simula ngayon, hindi mo na kailangang dumalaw sa bata. Yanli, Hindi ko tinanggal ang posisyon mo sa kumpanya, sapat na kabutihan na yon. Kung magugulo ka pa, pati sa kumpanya ay hindi ka na makakapasok. Ilang taon na akong nasa Shengxi Group. Kung mapipilit ko si Yanli at hindi na ako makapasok sa kumpanya, tapos na talaga ako. Yanli, alam kong hindi ka naniniwala sa akin, pero hanap ako ng ebidensya. Sa wakas, umalis na ang masamang babae. Mayamang Itay, napakatalas talaga ng iyong paningin. Oras na ng kainan, kailan tayo kakain? Nagugutom na ako. Tara, kain na tayo. Halika. Shengxian, Ang lakas mo kumain itong mga nakaraang araw. syempre naman. Dati, kalahating mangkok lang ang kinakain ni Shengxian, ngayon 4 na mangkok na. At kung ano-ano ang tinatawag na mayamang Itay. Mahilig na rin siyang magtirintas ng buhok ng manika. Yinli, hoy. Pagkatapos kumain, isama mo ang tutor, pakiramdam ko may problema si Shengxian. Pa, ano ang sinasabi mo? Lagot. lago. Kuya, hindi maganda ito, pinagdududahan ni Itay ang talino at kaisipan ko. Kailangan nating tulungan si Danzai. Danzai, oras na ng kainan. Eto na, Mommy. Mommy, may darating bang bisita ngayon? Wala naman, Danzai. Dati, nakakalima o 6 na mangkok ka ng kanin. Itong mga nakaraang araw, walang oras si Mommy magluto. Ngayon, dadagdagan ko ang dami ng pagkain mo. 5 mangkok ang kinakain ng kapatid ko. Sige, kumain ka na. Danzai, hindi ba masarap ang ulam ngayon? Bakit ang konti lang ng kinain mo? Ma, huwag kang magmadali, dahan-dahan lang tayo, ha? Mabuting bata. Huwag kang matakot, kukuha lang ng kaunting dugo ang tito. Huwag kang lalapit.
Lagat. Uyu. Boss siyang hindi kayo pasya nasasimilan. Itay, iligtas mo ako. I-check mo na lang ang katawan niya, huwag muna ang dugo. Sige. Magpatuloy. Marsheng, malusog ang bata. Wala siyang anumang problema. Gana na siyang kumain ngayon at dati ay hindi siya nagsasalita pero ngayon ay madaldal na siya. Normal lang ayan, Mr. Shang. Dati ay kaunti lang ang kinakain niya, kaya medyo anemic siya. Pero base sa pagsusuri ngayon, normal na ang lahat. Tungkol naman sa pagsasalita, dati ay may autism ang bata. Siguro binabawi lang niya ang mga hindiin. Ayan ay sabi noon. Boss, dumating na po ang tutor. Sige, wala namang problema sa bata, maaari ka nang umuwi. Sige po. Mr. Shang. Mukhang mahilig na ang bata na magtirintas ng buhok ng mga manika. Parang bumaba ang leak niya, tingnan mo. Naintindihan ko, Marsheng. Ipabaya mo na sa akin. Kapatid, bakit hindi ka pa dumarating? Tatay. Young Master, susubukan kita. Magkano ang 35 plus 28? Ang mga kuya at si mommy ay nagturo lang sa akin ng single-digit addition at subtraction, 18 po. Mali ayan, Young Master. Isang taon na ang nakalipas nang matutunan mo yan. Nakalimutan mo na ba? Nag-aral din tayo ng multiplication at division. Ano ang multiplication at division? Hindi rin yan sinabi ni mommy. Sino ang nagsasalita tungkol sa akin? Sige, susubukan naman kita sa wika. Guan Jujiu, Zai Hizizaw. Ano ang susunod na dalawang linya? Alam ko ito, Yao Tiao Shuen. What's your really? Hindi. Chuang Chen Ming Yuguang. Libay himitang, hilayi dagang. Mommy, ang anak mo, ang galing ko talaga, nasagot ko ang napakahirap na tanong. Siguradong naantig ka. Siguradong si Sheng Yanli na cute na iyon. Sabi niya 3 araw siya sa kumpanya, 1 araw pa lang, nagmumura na siya sa akin. Marsheng, naku, may malaking problema sa IQ ng bata. Patay. Mali ba? Danzai, nasa labas na ako ng villa, humanap ka ng pagkakataong makapasok. May sakit ka ba? Hindi, maghapon ka nang bumabahin. Sino ang kinalaban mo at ganyan kanila murahin? Huwag. Oy, Mr. Shang. Ano yon, Teacher Wang? Siguradong may problema ang IQ ng iyong master. Sabi kayo Chuang Chen Ming Yuguang. Ang sagot na ay Li Bai Himi Tang. Dapat mo itong seryosohin. Mga natutunan na niya yan pero wala siyang nasagot ng tama. Paano kung gumawa ka ulit ng panibagong pagsusulit? Sige, pero kung mali pa rin ang sagot sa pagsusulit, humanap ka na lang ng ibang tutor. Magandang araw, Teacher Wang. Magandang araw, yung master. Sagutan mong mabuti ang pagsusulit na ito. Sige po. Magaling ang sagot ni Sheng Qian. Kinaina, niloloko MOBA ang teacher mo? Ang galing. Buti na lang, muntik na akong mahuli. Patay. Gino, pasensya na, nagkamali lang kami. Tingnan mo, walang problema sa talino ng bata. Akin nagbabiral lang siya kaya kang ano-ano ang sinagat naya. Walang mali sa kahit isang tanong. Tunay ng anak ko si Sheng Yanli. Gino, lumabas ng resulta ng IQ test. Napakataas ng IQ ng bata. Wala kang dapat ipag-alala. Mabuti naman kung ganoon. Mukhang nag-aalala lang ako ng sobra. Guro, maaari ka nang umuwi. Sige. Sabi ko naman sa iyo, hindi mo na kailangang mag-alala. Halika, puntahan natin siya. Kuya, kung magpapatuloy ito, madali na akong mabubuking. Hay. Pinakain ako ni mommy ng 5 mangkok ng kanin ngayong araw. Hehe, nakalimutan kong sabihin sa'yo, malakas akong kumain. Siguradong nagdududa na si Daddy dahil sa check-up. Magpalit na kaya tayo ng pwesto? Sige, sige. Shengxian. Patay si Daddy. Lagot na. Hindi na siya nagtatali ng buhok ng manika. Mukhang naging masyado lang akong sensitibo nitong mga nakaraang araw. Shengxian, nagtimpla ako ng gatas para sa'yo. Salamat, Daddy.
Gusto mo bang sumama sa akin sa opisina bukas? Parang pumayag si Mommy na magtrabaho sa kumpanya ni Daddy. Mabuti na rin makita ko si Mommy. Sige, sasama ako bukas. Sige, magbasa ka muna. May tatapusin lang akong trabaho. Lanan. May narinig ka bang ingay? Meron nga, boss. Ako na ang bahala. Tito, Daddy, baka namamalikmata lang kayo. Halika, lumapit ka. Lumabas ka. Nasa bahay tayo ng mga Sheng. Apag nahuli kita, humanda ka sa akin. Lagot. Yung relo ko pala ito, nakalimutan kong patayin ang tunog. Bakit naman nasa sahig ang relo mo? Natakot ako nung pinagalitan ako ni Mommy, kaya itinago ko ito. Patawad, anak. Hindi kita napansin. Daddy, pwede bang magpalit na lang tayo ng Mommy? Batang tu. Nasaan na ang batang yon? Boss, ang lolo, 67 taon na siyang naglalakbay. Pero heto siya at bumalik na. Lolo. Aba, en Japocao. Ah. Lolo. Ikaw na bata ka, kapag hindi mo na ipaliwanag ito ng maayos, humanda ka sa akin. Danzai, danzai, danzai. Naku, muntik na akong bugbugin ng babaeng yon. Danzai, lumabas ka. Mommy, Chuangqian Mingyuguang, ano ang kasunod na linya? Yishai di siyang shuang. Sino naman si Libay? Isa siyang tanyag na makata noong unang panahon at gawa niya ang tulang ito. Hindi ako sinaktan ng guro, napakabait niya pala. Danzai, papasok na si Mommy sa trabaho bukas. Nakahanap na ako ng school para sa iyo, mag-aral kang. Mabuti ha. Opo, ang kaalaman ang mababago sa tadhana, mag-aaral po ako ng mabuti. Patay. Danzai, pumasok ka na. Bye-bye, Mommy. Ang daming mayayaman dito, hindi naman malayo sa kumpanya, pwede ko na lang lakarin. Dehanahan pa kayo. Ang apo ko sa tuhod, mag-aral kang mabuti. Mamayang gabi susunduin ulit kita, ha? Bye-bye po, Lolo, bye-bye. Batang tu. Danzai, kuya, tadhana nga naman, tingnan mo, sa isang school pala tayo, yenen. Lolo, sinabi niyo po sa apo niyo na pupunta kayo sa kumpanya para harapin si Lin Yuru. Pupunta pa rin ba tayo sa kumpanya ngayon? May mas maganda akong plano. Kung mabuting tao si Lin Yuru, siguradong hindi niya hahayaang mamatay ang isang tao. Ano pong ibig ninyong sabihin? May maliit na ilog sa daan na dinadaanan ni Lin Yuru, papunta sa trabaho. Nasaan ang gamit ko? Saklolo, tulungan niyo ako. Hoy, matanda, ayos ka lang ba? Iha, tulungan mo ako. Bizit na matanda, nagkukumvaring may sakit para lang manloko sa iki? Parang kaba emona, may gamot sa lopeng gebag kao, pakiabot naman sa akin. EMEA, nagpapanggap pa. Ibigay mo sa akin, bilisan mo, bilis. Bakit ang sama ng ugali mo? Wisit na matanda, masama na nga ang loob ko, tapos magkukunwari ka pang may sakit sa harap ko. Tigil. Links yavay, ikav pala, yan, umalis kan ga. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Lolo, ayos lang ba kayo? Pate. Ano bang ginagawa niya? Gamo, ange gamo kao. Tubig, may tubig ba kayo? Marong, kakabili ko lang. Salamat.
Kumusta na po kayo, Lolo? Ayos na ako. Salamat sa ipsi no, iha. Walang anuman, Lolo. Gusto niyo po bang tumawag ako ng ambulansya para ipasuri kayo sa ospital? Hindi na. Tulungan mo na lang kakong tumayo. Sige po. Dahan-dahan lang po. Iha, bakit mo tinapon ang gamot ka o kanina? Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ang nanuluko sa akin, di ba? Linyuro, hindi mo na nga tinulungan, itinapon mo pa ang gamot na nagliligtas sa buhay niya. Oo, Engya, ang sama naman niya. Hindi naman lahat nege matanda ay nanuloko. Kung ayaw mong tumulong, di huwag. Pero bakit kailangan mo pang itapon ang gamot niya? Tama, iha. Napakasama naman ng loob mo. Ano bang sinasabi niyo? May karapatan ba kayong husgahan ako? Hindi rin naman kayo tumulong, di ba? Bakit ang sama Emily Nyuru? Siya pa naman ang nanay ang gapo kayo sa tuhod. Ang babaeng ito, mukhang mabait at disente, at mabuti rin ang kalooban. Hoy babae, hindi pa no kami nakakalapit, bakit di ka pa ang nagagalit? Alam niyo ba kung sino ako? Ako ay mula sa Shengshi Group. Anong Shengshi Group? Humingi ka agad paumanhin sa matanda. Tama, humingi ka na, pauman. Huwag na kayong kumasa, hindi ako hihingi ang paumanhin. Wala akong panahon sa inyo. Lolo, aalis na po ako dahil wala naman na kayong masamang nararamdaman. Kailangan ko pa pong report sa bago kong kumpanya. Salamat sa iyo. Sige, muna ka na sa iyong gagain. Si. Lolo, Eos lang pabiye kayo? Hindi ko akalain na napakalupit ni Linyuru. Lolo, ano pong gagawin natin ngayon? Uwi. Hindi. Sabihin mo sa batang iyon na si Sheng Qianli, magtatrabaho ako sa Shengshi Group. Magatrabaho? Bilang ano po? Janitor. Janitor? Patay. Magandang araw, nandito ako para mag-report sa trabaho. Sige, sumunod ka sa akin. Team Leader Lin. Ikaw na naman. Dapat yata ako ang nagtatanong yan sa iyo. Sinira mo ang ribbon shooting ceremony ko, tapos ngayon ay magtatrabaho ka sa Shengshi Group? Ano ba talaga ang gipakay mo? Pumunta ako sa Shengshi Group dahil ang fiant mo mismo ang nagmakaawa sa akin. Wala kang pakialam doon, di ba? Hindi Mari. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Kisheng. Ang kuma, huwag mong subong si Dan Shiyanli. Tumigil ka. Yanli. Yanli, pinoprotektahan mo siya. Naku, Yanli, mukhang hindi ako welcome sa Shengshi Group. Linyuru, siya ang inimbitahan ko. Patay. Bakit sobrang concern na Yanli kay Lin Xiaowei? Hindi kaya nalaman na niyang siya ang tumulong sa kanya nun? Yanli, pasensya na, sobra ang ginawa ka o kanina. Patawarin ems na ako. Dati kang team leader ng design department. Ngayong nandito na si Lin Xiaowei, ibibigay na sa kanya ang posisyon. Mula ngayon, susunod ka sa mga utos niya. Ano? Susunod ako sa mga utos niya? Nasa ika-23 para dapat ang design department. Umakyat ka na. Mahal kong kapatid, magkatrabaho na tayo simula ngayon. Sana ay magkasundo tayo. Linyuru, pinatay mo ang anak ko. Isa-isa nating babayaran ang lahat ng utang mo. Bakit hindi mo na ituloy ang papanggap? Hindi mo ba sasabihin ng malambing, Yanli, salamat sa pagtulong mo sa akin? Si Sheng, hindi tayo close. Makinig ang lahat, siya ang bagong design team leader natin, Lin Xiaowei. Magandang araw sa inyong lahat. Siya ang team leader? Paano naman si Linyuru? Tama, maayos naman ang trabaho ni Yuru. Bakit biglang pinalitan? Supervisor, bakit hindi niyo kami inabisuhan ng maga? O Engya, supervisor, maayos naman ang trabaho ni Yuru, bakit biglang pinalitan? Tama na, makikinig na rin si Yuru kay Lin Xiaowei simulaan ngayon. Patay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Vivian. Vivian? Ikaw ang internationally renowned designer na si Vivian? Di ko, nakita ko sinang puso ng... Sa harap, kang ngayon GA tanong kayo, marikaw matanong kay Team Leader Lin. Team Leader Lin, AKO SI Chenyu. Ako naman si Shenwei. Natutuwa akong makilala kayong lahat. Yuru, Vivian, masyado ka pa namang pinapalagaan ni Chao Sheng. Di ba? Alam niyang gusto mo si Vivian kaya pinapunta niya rito para sadyo? Huang Qing, bakit hindi ka nalang huminto sa pagsipsip? Juru, ikaw ang asabayin G Presidente, paano siya may kukumpara sadyo?
Tingnan mo ang hitsura niya. Sino ang nakakawam kan paano niya nakuha ang titulong designer na, Ibig mong sabihin, mas banggit ako sa kanya. Hindi Yuru, hindi sa ganun. Link Xiavei, kahit ikaw ang team leader, hindi hamag na mas magaling ako sa Ypsilono. Ganoon ba? Inaasahan ko yan. Kung gayon, Yuru, pakiayos ang mga design na ito at ipadala sa akin bago matapos ang shift. Lin Xiaowei, pinapagawa mo talaga sa akin ang mga gawain ito. Ano naman ang magagawa natin? Ako ang team leader ngayon. Lin Xiaowei, humanda ka sa akin. Patay. Lolo, bakit kailangang maging janitor? Baki hindi, tinutulangan lang kita, apo. Malaya mo, habang naglilinis ako, may kita kayo kung may mga peste sa kumpanangay tiyo. Hindi ako papayag. Halika rito. Lolo, ikaw. Inaabisuhan lang kita, hindi ako humihingi ng permiso mo. Yinli. Lanan. Oh. Maghanap ka ng magbabantay kay Lolo. Siguraduhin mo walang mangyayaring masama sa kanya. Ang sapatos ko. Pasensya na, hindi kita nakita. Feel like copy? Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos ni Yuru? Dondang libo yan. Bigla kaong lumabas. Hindi ko sinasada. Zumazago kapia? Matandang hukluban, ikaf na naman. Pate. Yuru, magakilala kayo? Hindi lang makakilala, ang matandang, to ang nambubudol sa akin sa labas. Ano? Hoy matandang hukluban, alam mo ba kung sino si Yuru? Siya ang asawa ng presidente. Asaba hindi presidente? Ang piyash, baka ikaw lang ang nagbonsag sa sarili mo. Matandang hukluban, ano ang ipinagsasabi mo? Lin Xiaowei, ikaf na naman. Ay, ikaw pala yan. Lolo, anong coincidence? Oo, NGA, nagtatrabaho ako rito bilang janitor. Hindi niyo na ba talaga ako nakikita? Lin Yuru, pati matanda ay inaapi mo, sobra ka na. Ang matandang yan ang unang nagdumi sa sapatos ko. Tama na yan, nakita ko ang lahat. Kayo ang nagkukwentuhan at hindi tumitingin sa dinadaanan nyo, kaya kayo ang bumangga sa map ni Lo. Lo, Ang sapatos ko, ikaf. tapos mo na ba ang trabahong ibinigay ko? Ibigay mo sa akin bago mag-uwian. Kung hindi mo matatapos, masasabi ko kay President Sheng ang tungkol dito. Humanda ka sa akin, tara na. Zuzu. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ayos lang kako. Haha. Iya, gusto ka talaga ang jugali mo. Gusto mo bang ipakila kita sa apo ko? Lolo, may anak na po ako. May anak ka na? Sadyan naman, pero ayos lang, Jun. Kung sakaling apihin ka ulit ni Lin Yuru, sabihan mo lang si Lolo, ako ang kakampi sa'yo. Nakakatuwa naman ang lolong ito, swerte ko na kung hindi ako pagkigantihan ni Lin Yuru, kakampi pa. Iya sa akin. Lolo, kayo rin po, kung may mga api sa inyo, sabihan niyo ako. Superior niya ako, mas mataas ang posisyon ko, kaya ko siyang disiplinahin. Ha. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. Baby. Anak kamama ka. Mag-isip tayo ng paraan. Anong paraan? Pinatango anaya may asilin Xiaowei as a harap kayo at Genoa's young team leader, habang AKO an aging T. Ohan naya. Marislin, sabi ko na dapat pinatay na natin siya noon pa. Kung alam ko lang na darating ang araw na ito, sana sinakal ko na siya noong ipinanganak siya. Anak, kumalma ka muna. Paano ako kakalma, ma? Kapag nalaman ni Anli na si Lin Xiaowei ang nagligtas sa kanya noon, tapos na ako. Kung sana ay mapalis natin, si Lin Xiaowei. Paano siya alis ng ganun lang kadali? May naisip ka na bang, Pran?
Nasa atin pa ang abo ng nanay niya. Ganito, kung hindi siya alis, ikakalat ko ang abo en nanay niya kung Sansan. Pate. Danzay. Ano? Sa tingin mo, magiging 200 pounds ka pa paglaki mo? Mommy, sa tingin mo ba ay tatanda kang mag-isa? Malapit ka na mag-negatibo 30, humanap ka na ng daddy para sa akin, please. Ang babae sa edad na 30 ay parang bulaklak, okay. Mommy, 30 ka na, malayo pa ba ang 40? Lynn Danzay. Mommy, kahit gaano ka pa katanda, kahit 70 o 80 ka na, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Yan ang matino. Tara na, ihatid na kita sa school. Tapos na ang trabaho. Lin Xiaowei, pumunta ka rito sa bahay, ngayon din. Kung hindi mo na makikita ang abo ng nanay mo habang buhay. Lin Yuru, hindi mo magagawa yan. Tingnan natin kung kaya ko o hindi. Sa loob ng 1 oras, kapag hindi ka nagpakita, hanapin mo na lang ang nanay mo sa kalsada. Patay. Baby, maghintay ka rito kay mommy, lalabas din ako agad. Mommy, go ahead. If you're not out in 0 minutes, I'll come save you. Hello. It's Mommy. I'm back. Where are my mother's ashes? Lin Xiaowei, what are you saying? You unfilial daughter. How dare you come back? Dad, are you senile? You were the ones who told me to come back. You. Dad, don't get so worked up at your age. What if you just kick the bucket one day? You unfilial daughter. How dare you curse me? Lin Yuru, tell me, what do you want? S don't have much time to play games with you. Lin Xiaowei, we want to give you your mother's ashes. It just depends on whether you want them or not. Conditions. Lin Xiaowei, as long as you agree to leave the Shanshur group, go abroad, and never come back, I prom. ISE to return your mother's ashes to you. Wait. Then I'll give you your mother's ashes. Are you that worried about me getting close to Shen Yanli? I'm giving you an opportunity. You should know that Yanli and I have a child. The outside world says Shen Yanli has a child, but haven't seen one yet. How about this? As long as you agree to leave Yanli, I'll give you 5 million. The Shengshi group gave me 10 million. This Vivian, she's still quite wealthy. Give me that 5 million, and I won't say a word. I'll just get lost. At least she's sensible. Daddy, give her a raise. You absolutely cannot let Mommy leave. Then how much do you want? 100 million. Just give me 100 million and I'll leave immediately. How much? 100 million? Lin Xiaowei, you're really asking for the moon. Aren't you rich and arrogant? Let's see if you can afford it. Look, if it really comes to it, just give her 200 million to make her stay. Change route, go straight to Lin Yuru's house. What if we run into Mommy? Oh no, what do we do? To be continued. Think about it. No need to think, I agree. Hey, Yuru. 100 million. You're letting her off easy. Shut up. What is 100 million compared to being the lady of the Sheng family? The Sheng family is worth hundreds of... Strange, Lin Yuru is actually willing to spend 100 million to get me to leave the Shengshigi. Rup. What is she afraid of? Lin Yuru, are you hiding something from me? Hiding something from you? You're not even worth it. As long as you agree to sign the papers now, sign them and leave. I'll transfer the money to you immediately. You want me to leave today? So urgent. I should at least let Sheng know, right? What's there to tell? Just sign the resignation letter. Yuru will hand it over for you directly. Exactly, just sign it. Masyadong silang nagmamadali, may kalokohan ito. Lin Yuru, 7 taon na ang nakalipas nang magsama kayo ni President Sheng, di ba? Ano ba yung pakialam mo, Tak? 7 taon na ang nakalipas, kinuha mo ang anak ko at sinubukan mo pa akong patayin. Pero sa isang iglap, naging fiance ka na ni Sheng Yanli. Posible bang si Sheng Yanli ang kasama ko noong gabing iyon sa tra? Napanggap ka bilang ako. Tumahimik ka. Kapag naglakas loob ka pang magsalita ng kalokohan, tatahiin ko ang bibig mo. Huwag mong saktan ang Mommy ko.
Shengxian, bakit ka nandito? Shengxian, Shengqian, ako ang tunay mong mumi. Paano mo nagawang itulak ang mumi mo dahil lang sa ibang tao? Bitawan mo ako sa mga babae. Isa lang ang mommy ko ngayon at siya si Lin Xiaowei. Ano ang nangyayari? Alam na ba ni Shengqian ang tungkol sa pagkatao niya? Hindi Mari. Lin Yuru, nasisiraan ka na ba ng bait? Lin Xiaowei, pati ba naman ang anak namin ni Yan Li ay gusto mong agawin? Gusto mong takin di pira? Di ba? Sige, ililipat ko na agad. Hoy, maglipat ka ng 100 milyon sa account ni Lin Xiaowei ngayon din. Lin Yuru, hindi mo pa sinasabi sa akin kung paano kayo nagkakilala ni Sheng Yanli. Tumigil ka na, kunin mo na ang pera at umalis ka na. Pumasok na ang pera. Pirmahan mo na. Hindi na kailangan pumirma. Kung mag-resign ka, sabihin mo sa akin ang harapan. Daddy. Daddy, sinasaktan niya si mommy. Sinasaktan si mommy. Tinatawag mo na naman siyang mommy, di ba? Tulong. Ano ang gagawin ko kung tinatawag ng anak ko na Daddy B ang boss ko? Mag-resign ka. President Sheng, biro lang yun. Nagsiselos lang ang fiance mo at gusto niya akong paalisin. Yan Li, alam kong gali ka pa rin sa akin, pero kahit ano pa man, nagkaanak tayo. Hindi mo naman pwedeng hayaang mawalan ng mumi ang bata. Nasa iyo ang abo ng nanay niya. Monogang, dapat nasa pamilya Lin on ABO ng Naya, DBA? Tama. Lintay, paano mo nagawang ibigay sa kanya yun? Wala akong magagawa. Lin Yuru, nauubos na ang pasensya ko. Si Lin Xiaowei ang designer na kinuha ko. Kung ayaw mo sa kanya, maaari kang umalis sa kumpanya. Tungkol naman sa bata, mas mabuti kung wala ka. Hindi, Yan Li. Patay na. Yan Li. Ano bang hinihintay nyo? Umalis na kayo. Yan Li. Ma. Ang kita na bata, puro kalokohan ang alam, kumalma ka, isipan kita ng paraan, ma. Mag-ingat ka, bakit parang hindi mo na makita ang daan? Tumanda na kaya hindi na kaya? Hindi ba dapat ibalik mo na sa akin ang bata? Ibalik sa'yo. Wala ka namang lagnat. Baka dahil masyadong mainit ang araw kaya uminit din ang ulo mo. Tinulungan kitang makuha ang ur ng nanay mo, wala ka bang pasasalamat? Salamat. Walang anuman, bumalik ka na sa trabaho sa kumpanya. Saan mo dadalhin ang bata? Hello, mommy. Ah. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Wala, papasok na ako sa trabaho, aalis na ako. Shengxian, huwag mo na akong tawaging mommy. Daddy, si Lin Yuru ay hindi ko mommy, si Lin Xiaowei ang tunay kong mommy. Ayan ka na naman sa mga kalokohan mo. Sige na, umalis ka na. Mommy, anong nangyari? May Parkinson ka ba? Bata ka, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Mommy, ang talino mo, bakit hindi mo naisip? Ang isa pang bata ay ang kuya ko. Hindi maaari. Mommy, sigurado ka bang galing ako sa tiyan mo?
Siyempre naman, muntik na akong mamatay noong ipinanganak kita. Nakakatakot naman. Sigurado akong kambal kami ng kuya ko. Akala ko kasi hindi ka naniniwalang may anak ka, kaya akala ko anak ako ni Linyuru na kinuha mo lan. Yeah. So, hindi pala itinapon ni Linyuru ang anak ko, kundi inangking niya ito. Si Sheng Xian ang anak ko. Tama, eksakto. Nasa pamilya Sheng pa rin si Sheng Xian, hindi madaling bawiin ang bata. Hindi lang yun, kailangan ko ring protektahan si Danzai para hindi siya malaman ni Sheng Yanli Kun. Di paano ko siya mababawi? Cheng Su, hindi patay ang isa ko pang anak. Paano ko kaya lalapitan si Sheng Xian? Ikaw pala, Lolo. Apo, Mukhang malalim ang iniisip mo. Ano yun? Lolo, nangyayari na sa akin ang mga eksena sa drama. Dati, 2 ang anak ko, pero kinuha ang isa sa akin. Akala ko matagal na siyang wala, pero buhay pala siya. Magandang balita yan. Ang problema ko ay kung paano ko siya mababawi. Kapag nalaman ng ama ng bata, siguradong aagawin niya ito sa akin. Madali lang yan. Kailangan mong humanap ng paraan para mapalapis sa bata at bumuo ng relasyon. Kapag gusto na ng bata na sumama sa'yo, isa sa alang-alang yan ng batas. Ang galing mo talaga, Lolo. Hahaha. Salamat. Ngayon, kailangan mong mag-isip ng paraan kung paano mapapalapis sa bata. Lin Xiaowei, pumunta ka sa opisina ko. Bakit? Sige, pupunta na. Hindi ako kakain kung hindi si Mommy ang magpapakain. Pakainin mo ang anak ko. Mommy, Kamukhang-kamukha niya talaga si Danzai. Baby, hindi ako ang mommy mo. Pag nakahanap ako ng pagkakataon, ilalabas kita rito. Daddy, gusto ko si magandang ate ang maging teacher ko sa design. Sheng Xian, huwag kang masyadong abusado. May trabaho pa siya. Hindi ba ito ang tamang pagkakataon para makasama ang anak mo? Sheng, kapag natapos ko na ang design sa kumpanya, pwede ko siyang turuan. Kakaiba, bakit ang lapit ni Sheng Xian kay Lin Xiaowei? At ang sweldo. Ano ka ba, Yingbia Sheng? Gusto naman ng bata, kaya libre ko na lang siyang tuturuan. Sheng Xian, basta kumain ka ng maayos, tuturuan kita, okay? Lanan. Kumain ka na. Hindi ko na mapakinabangan ang anak na to, mas malapit pa sa ibang tao kaysa sa sarili niyang ama. Xiaowei. Mommy. Tara na, sumakay na tayo. Ano nung nangyari, Xiaowei? Sheng Su, hindi ko nasabi sa'yo, ang taong may kinalaman sa akin 7 taon na ang nakalilipas ay Sheng Yanli. Sumakay ka muna. Wala bang ginagawa ang pamilya Cheng? May oras pa kayong makipag-date. Siyempre, kailangan ng effort kapag nanliligaw. Anong panliligaw? Daddy, hindi mo ba nakikita? Gusto ng taong yan si Mommy. Kung hindi ka magsisikap, baka maagaw na si Mommy. E di hayaan mo, wala akong nararamdaman para kay Lin Xiaowei. Oo nga, kitang-kita naman, hindi gusto NG der die Montag si Lin Xiaowei. DIBA? Tama. Gabi na, baka magpalipas sila ng gabi ng magkasama. Hoy, bakit ka nagmamadali? Kapag hindi tayo nagmadali at nawala sila, lagot ka sa akin. Boss, susundan ba natin sila? Bakit ko naman sila susundan? Napadaan lang ako. Daddy, ang tigas ng ulo mo. Nag-aalala ka lang naman kay Mommy.
Boss, yung ano, bahay pa yan ni MS. Lin? Naku, parang kasama ni Mommy ang ibang lalaki. Normal lang naman na magkausap ang dalawang tao. Naglapit na sila, naglapit na. Tingnan mo, tak. Pagkalipas ng 2 araw ay ikanegatibo 70 karawan ng matanda, malaking selebrasyon ito. Bibigyan kita ng 5 minuto para kunin ang imbitasyon. Magano? 5 minuto? Ako. Daddy, mahirap bang aminin na gusto mo si Mommy? Patay, nasa taas din si Danzai. Lagot. Uminom ka ng tubig. Ano ang plano mo ngayon? Hindi pa alam ni Shen Yanli ang pagkatao ko at ayaw ko ring malaman niya. Natatakot ako na baka pati si Danzai ay hindi ko na maprotektahan. Xiawei, maayos ang kalagayan ni Sheng Wuan kay Sheng Yanli. Alam kong malupit pakinggan, pero ayaw kong ilagay mo ang sarili mo sa panganib. Cheng Xu, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin pero anak ko siya. Dugo at laman ko siya. 6 na taon ko siyang hindi nakasama, hindi ko siya kayang bitawan. Kuya Wei, gusto kang makita ng magulang ko. Hindi na siguro kailangan. Kuya Wei, alam mo namang matagal na kitang hinihintay. Cheng Xu, nagpapasalamat ako sa pagligtas mo sa akin, pero ang pasasalamat ay hindi pag-ibig. Hindi ako maaaring makipagrelasyon sa iyo dahil lang sa utang na loob, makakasakit lang iyan sa iyo. Xiawei, anim na taon na. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Ako, Mommy, ako na ang magbubukas ng pinto. Lin Xiawei, buksan mo ang pinto, ako ito. huwag mong buksan. Patay. Boss Sheng, ayos lang ba kayo? Mukha ba akong ayos lang? Boss Sheng, gabi na. Anong ginagawa niyo sa bahay ni Kuya Wen? Sa susunod na mga araw, ikanegatibo 70 karawan ng lolo namin. Napadaan lang ako para bigyan kayo ng imbitasyon. Boss Sheng, ayos lang ba kayo? Pumunta kayo sa bahay ko para bigyan si Cheng Xu ng imbitasyon. Hindi pwede, Boss Sheng. Nasaan ang imbitasyon? Boss, Ang imbitasyon. Yang Master Cheng, may kailangan pa kaming pag-usapan ni Xiawei tungkol sa trabaho. Hindi ba dapat ay umaalis ka na? Boss Sheng, Tapos na ang oras ng trabaho. Ayasay pa, pag-usapan nayo lang ang kailangan nayo. Hindi kayo ay storbohin. ang mga disenyo ni Xiawei ay kumpidensyal sa aming kumpanya. Bakit, Boss Sheng? Sinasabi mo bang mangungopya ako? Ang mga gawa ng kumpanya nyo, wala akong sinabing ganyan. Kuya Wei, dahil may kailangang pag-usapan si Boss Sheng sa iyo, mauna na ako. Tumawag ka na lang sa akin kung may kailangan ka. Sige, Cheng Xu, mag-ingat ka. Huwag mo nang tingnan, nakaalis na siya. Shen Yanli, ikaw. Patay. Nabaliw ka na ba? Lin Xiawei, boyfriend mo ba siya? Ang alam ko ay single mom ka. Wala kang pakialam. Ako. Ang pagpunta sa bahay ng empleyado sa hating gabi ay hindi maganda kung may mag-iisip ng masama. Sa tingin ko, mas mabuting umuwi ka na at magpahinga. Aray. Naglakas loob kang palayasin ako. Aray. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis dahil sa trespassing. Ano bang iniisip mo, Lin Xiawei? Magpakatatag ka, huwag kang padala sa kagwapuhan niya. Boss, anong nangyari sa binti mo? Tumahimik ka.
Lin Xiaowei, siguraduhin mong hindi ko mahanap ang pagkakataon para gantihan ka. Umuwi na tayo ngayon? Yinli, ano sa tingin mo ang paraan para mapalapit kay Lin Xiaowei? Daddy, sa wakas ay natauhan ka na. Anak, masakit ang binti ni Daddy. Uncle Yin, dalhin mo na si Daddy sa ospital para mag-Pax-ray. Dahil sa tindi ng sugat niya, hindi siya makakakilos ng mag-isa sa loob ng kalahating buwan. Tara na, patay. Comminuted fracture. Xingyan Li, ano ang ibig mong sabihin? Paliwanag ni Yinli. MS. Lin, sinamahan ko si MR. Sheng sa ospital kagabi, at sinabi ng doktor na malubha ang lagay niya, baka. Kaya sa loob ng kalahating buwan, kailangan mong alagaan ang pangangailangan ni Daddy at maging par. Time sa design course ko. MS Lin, ito ang mga bawal kainin ni MR Sheng. Hindi pa ako pumapayag. Mommy, hindi mo na ba ako mahal? Kung mananatili ako sa pamilyang Sheng, mas marami akong pagkakataong makasama ang bata. Tungkol naman kay Xingyan Li, hayaan na. Kalahating buwan lang naman, tiisin ko na lang. Sige, kasalanan ko naman. Halika, pirmahan mo muna ito. Pilay ang paa mo, hindi naman putol ang kamay mo. Magkakaugnay ang mga daliri, pati na ang mga daliri sa paa. Na, pipirma na ako. Lin Xiaowei, Lin Xiaowei. Xingyan Li, baliw ka ba? Kanino ba galing ang lahat ng ito? Bilisan mo, kubarin mo ang pantalon ko, maliligo ako. Tatawagin ko si Inli. Pagdating niya, malamig na ang tubig. Sige na nga, pipikit na lang ako habang hinuhubaran ka. Maganda ang pakiramdam, di ba? Ikaw, baliw. Lin Xiaowei, babawasan ko ang sahod mo. Tingnan mo lang, kuripot ka, lagot ka sa akin. Sobra na ito. Lintay, tingnan mo, isang linggo na si Lin Xiaowei sa pamilyang Sheng. Yuru, hindi tayo pwedeng maupo lang at maghintay. Ano naman ang magagawa ko? Hindi ako kinakausap ni Sheng Xian. Wala akong paraan para lumapit sa kanya. Yuru, may naisip pa akong paraan. Ma, kung may paraan ka, sabihin mo na agad. Noong kayo pa ni Sheng Yanli, hindi ba may lolo pa siya noon? Oo. Pero nakikusiya is amon dun gayon. Humanap ka ng paraan para makuha ang numero niya at tawagan mo siya. Mommy, hindi mo na ba ako sasamahan? Pupunta si Mommy sa pamilyang Sheng para alagaan si Uncle Sheng. Pupunta ka sa mayamang daddy at hindi mo ako isasama. Anong mayamang daddy? Imbis na umasa sa mayamang daddy, mas mabuting umasa ka na lang na yumaman si Mommy. Mommy, please, hayaan mo na akong sumama. Hindi ako magulo, promise. Hindi pwede. Paano kung mahuli tayo? Manatili ka lang sa bahay, babalik din si Mommy mamayang gabi. Alis na ako. Mommy, kung ayaw mo akong isama, ako na lang ang pupunta mag-isa. Kuya, nababagot na ako, kaya pumunta ako rito para makipaglaro. Hahanap ako ng paraan para makapasok ka. Magante ka. Gusto ko ng prutas. Kumain ka na. Subuan mo ako. Xingyan Li, paa mo lang ang may sugat, hindi ang kamay mo. Nakakain ka ba gamit ang paa mo? Hindi ko akalain na ang taong nanakit sa akin ay ganito pa kakapal ang mukha. Kahit ang maliit na hiling na ito ay hindi mo magawa. Tumahimik ka na nga. Nga pala, kumusta na ang mga bagong design ni Sheng Xian? Napakagaling, may talento siya sa disenyo. Hindi nga nagkamali, anak ko talaga siya, namana niya ang magagaling kong genes. Talaga? Siyempre, tutu. Kakatapos lang niyang magdisenyo ng kwintas kaninang umaga. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Ito ba ang sinasabi mo? Nasa loob ng kwarto. Sheng Xian, kailan ka pa lumabas? Hindi kaya malaman ni Mommy na ako si Danzai. Mommy, Daddy, bumaba lang ako para maglakad-lakad. Medyo mainit sa taas. Babalik na ako ngayon din.
Kuya! Patay. Hindi ba nalaman na daddy at mommy? Huwag kang mag-alala, hindi talaga. Nagdala pa ako ng masarap na pagkain para sa'yo, Tada. Wow! Ano to? Kuya, ang kawawa mo naman. Napakasarap na spicy strips, hindi mo pa pala natitikman. At ito pa, wow! Sige, sa'yo na to. Wow, kuya. Hindi balak sabihin ni mommy kay daddy na nandito ako, paano na yan? Kumain ka lang ng marami. Matagal-tagal na rin mula nang turuan mo si Shengxian. Gusto ko rin makita kung ano na ang natutunan. Niya. Sige, pagkatapos mong makita, huwag mong kalimutang taasan ang sweldo ko. Ang tamis naman ito. Hoy, hintayin mo ako. Bilisan mo. Ang anghang. May naisip na akong paraan. Sabihin mo na. Kapag na-inlove si mommy kay daddy, at na-inlove si daddy kay mommy, hindi ba magkikita na tayo? Tama ka, kuya. Ang talino mo talaga. So, ano ang gagawin natin ngayon? Tingnan mo to, maglagay ng balat ng saging para maging sweet sila sa isa't isa. Ito, candlelight dinner. Maganda ang gamit na to, ibili natin si mommy. Wow, love letter. Pwede rin ang love letter. Ito maganda, patayin ng kuryente. Elve, huwag tayong maingay, huwag nating gambalain ang iniisip ni Shengxian. Bakit hindi ka pumapasok? Patay. Bakit hindi ka pumapasok? Diyos ko, Dansai, pinadala ka ba talaga ng langit para pahirapan ako? Parang bumalik na si Shengxian sa kwarto niya, wala siya rito. Niloloko mo ako. Bakit naman kita lolokohin? Kung ganun, papasukin mo ako para Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Lin Xiaowei, intindihin mo, bahay ko to. Hindi pwede, hindi ko hahayaang makita niya si Dansai. Tingnan mo, nandoon si Shengxian. Lin Xiaowei, mukha ba akong tanga sa tingin mo? Ako. Huwag. Daddy, ano ang kinakain mo? Spicy strips, binili ko para sa kanya. Nakakain ba yan? Akin na nga yan. Huwag ka na kumain ng mga ganyan sa susunod. Patay. Ang babaeng ito may gusto talaga sa akin. Yung pag-iwas niya sa akin dati, palabas lang pala. Nagpapanggap pa siya. Manyak, Lin Xiaowei, pangalawang beses na to. gusto mo bang gumanti? Mahirap pakisamahan ng mga babae at ang mga taong mababa ang moral. Daddy, ayos ka lang ba? Ayos lang. Mahal mo ba talaga si mommy? Paano mangyayari yon? Sa hitsura niya, maganda lang ang mukha at katawan niya, may konting talento, ano pa ang magugustuha? Neko sa kanya? Daddy, lagot ka na. In love ka na. In love. Paano kami magkakagusto sa isa't isa? Sana hindi malaman ni mommy. Daddy. Bakit? Wow, nakakasilaw. Shengyanli, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Paa mo ang may injury, hindi ang mga mata mo. Sa susunod na magkalat ka ng balat ng prutas at makonkosyon ka, walang mag-aalaga sa'yo. Hindi ako nagkalat. Tumahimik ka, pulutin mo yan at linisin mo ng maayos. Patay. Pagkalipas ng kalahating buwan, Dansai, malapit na sigurong bumalik sina mommy at daddy. Lanan. Hay, kalahating buwan na. Ang binti ko sa wakas ay magaling na. Kalahating buwan lang sa'yo, pero para sa akin, parang isang taon ang bawat araw. Bakit ayaw bumukas ng ilaw? Shengyanli, ikaw ang FP ng Shengshi Group, huwag mong sabihin hindi mo kayang magbayad ng kuryente. Hindi makapagbayad ng kuryente. Ako? Hindi makapagbayad ng kuryente.
Sinasabi ko sa'yo, bukas maglulot ako ng 100,000. Sheng Yanli, Sos, ang childish mo talaga. ako ang pamantayan ng isang mature na lalaki, okay? Sheng Yanli, wag mong sabihing ikaw ang. Hindi ako yon. Multo. Sheng Yanli, may multo sa bahay mo. Ang hindi ko, Palabasin niyo ako. ang hindi ko. Hihi, yehe. Maglalakas loob ka pa bang pumunta sa bahay ng mga Sheng? Hindi na. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi mo malilimutan ang araw na ito. Mali ako. Lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, ikaw ang nagawa, di ba? Pwede nating sabihin. Anak, ibibigay ko sa iyo ang supplementary card ko. Kung may kailangan ka pang gamit, bilhin mo na lahat. Yehe. Patay. Sheng, ito na ang huling araw ko na mag-aalaga sa iyo. Naluto ko na ang pagkain, kaya uwi na ako. Teka, sa susunod na linggo ay ika-negatibo 70 kaarawan ng lolo ko, sumama ka rin. Lolo mo, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya. Kakarating lang niya mula sa ibang bansa, normal lang na hindi mo siya kilala. Isasama kita sa susunod na linggo para makilala mo siya. Sheng, hindi ba medyo kakaiba na imbitahan mo akong makilala ang pamilya mo? Darating din si Linyuru. Hindi ako tutol na gamitin mo ako para ayusin ang problema mo at para tuluyan na rin siyang mawala. Sa buhay ko. Darating din si Linyuru. Hindi ako tutol na gamitin mo ako para ayusin ang problema mo at para tuluyan na rin siyang mawala. Sa buhay ko. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Hindi siya tutol na gamitin ko siya at hindi rin siya nagalit nung nalaman niyang ginagamit ko siya. Para inisin si Linyuru. Hindi, ang huling pangungusap ang mahalaga. Kung pupunta rin ako sa birthday party, siguradong magagalit si Linyuru. Baka makahanap siya ng pagkakataon para tuluyan ng sumuko si Linyuru. Nakakainis. Dansai, bakit wala kang tunog nung pumasok ka? Hindi ko pa natatapos ang pagtutuos natin ngayong araw. Hehe, mommy, ikaw ang pinakamagaling na mommy sa mundo, hinding-hindi kita iiwan. Maliit pa akong lalaki ngayon, kailangan ko pa ng isang malaking lalaki para protektahan ka kasama ni. Batang to, wag na huwag ka nang pupunta sa pamilya Sheng, naiintindihan mo? Mommy, matagal mo nang kasama ang mayamang daddy, wala ka bang nararamdamang pag-ibig sa kanya? Wow, mommy, in love ka na. Ano bang alam mo, bata ka? Gusto mo bang mapalo? Daddy, lagot ka, in love ka na. In love na ako. Ano pa ang gusto ninyong gawin? Lin Xiaowei, huwag mong isipin na porke nakuha mo ang posisyon ni Yuru bilang team leader ay magaling. Kana. Bumalik na ang lolo ni Yan. Tiwala siya sa akin at sinabi niyang pupunta ako sa birthday party niya para makilala ako at para apahiya ang ilang tao. So, ang darating doon ay ang mga kaibigan at pamilya ng mga Sheng, pati na ang mga higante sa negosyo. Lin Xiaowei, kahit sirain mo pa ang relasyon namin ni Yan, ano naman? Ako ang tunay na ina ni Sheng Xian. Yuru, ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Kapag binanggit mo pa ulit ang bata, sasampalin kita. Linyuru, kung makapal ang mukha mo, subukan mo lang ulit. Cute, ay nako. Bakit ang dumi naman dito sa sahig? Lolo. Matandang hukluban, ikaf na naman. At kung ako nga, ano naman? Gusto mo bang makipag-away sa isang matandang tulad ko na nakabaon na ang kalahati sa hukay? Pate. Buwisit na matanda, akala mo ba hindi kita kayang ipatanggal sa trabaho sa isang tawag lang at pagpul? Utin ng basura. Ipatatanggal mo ako? Ay naku, kung ibang bagay ang sinabi mo baka naniwala pa ako.
Pero yan, hindi ako naniniwala. Yuru, ipatanggal mo na siya. Isa lang siyang hamak na janitor. Sino bang may pakialam? Hello, may matandang janitor dito. Ipatanggal niyo siya agad-agad ngayon din. Ayun lang yan. Ano? Sino ba talaga ang matandang ito? Sinabi nila na hindi siya sakop ng pamamahala nila. Apos ng tawag, ipatatanggal mo na ba ako? Huwag kayong masyadong magsaya. Lin Xiaowei, matandang hukluban. Kapag naging asawa na ako ng CEO na Shengshi Group, kayong dalawa ang una kong palalayasin. Lolo, salamat po kanina. Naku, huwag ka nang mahiya, hindi ba't magkaibigan tayo? Nga pala, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng apo ko. Gusto niya akong ipagdiwang ng birthday. Iparti. Magandang balita yan ah. Hindi ko rin alam kung anong sumapi sa kanya. Hahaha. Bakit ka tumatawag ng ganito kagabi? Bata ka? Sana may mahalaga kang sasabihin. Lolo, magsi-70 ka na, kaya dapat lang nabongga ang birthday mo. Matulog ka na ng maaga. Bata ka talaga. Ginising mo pa ako para lang sa birthday party. Lolo, mabuting bagay ang pagiging maalalahanin ng bata. Tama ka. Pumanta Carandona? Saan at kailan? Sa susunod na Sabado, sa Chansi Yunting. Nagkataon naman, nandoon din si Old Master Sheng. Sige, pupunta ako kung may oras ako. Mabuti naman. Hahaha. Pate. Oh, pinsan, nandito ka na pala. Halika, maupo ka sa mesang iyon. Salamat sa pagdating, Emma Zhang. Halika, maupo ka sa mesang iyon. Pasensya na sa abala, Yuru, ito ang Tianzi Yunting. Kahit may pera ka, hindi ka basta-basta makakapasok dito. Siyempre naman. Naku, Yuru. Pinsan, ang ganda mo naman ngayon. Kaawa ni Lolo ngayon, kaya dapat lang na maaga tayong dumating. Yuru, yung pinag-usapan natin, kinausap ko na sila para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Siguradong makutuwa sa'yo si Lolo, haha. Pinsan, Tito. Maupo kayo roon. Sige. Kumain at uminom kayo ng mabuti. Sige, huwag kang mag-alala. Bakit wala pa si Yanli at si Lolo? Inibilhin biyay talaga siya and I, Mr. Shim? Tamang-tama ang dating niya. Party. Ling Xiaowei, Zinadia Montag, Tu, Di. Kinagat ako ng aso, pinalo ko ng 2 beses, krimen ba yun? Bakit ka nandito? Birthday party ito ni Lolo, hindi ka namin welcome. Si Sheng Yanli ang nag-imbita sa akin dito, hindi ikaw ang magdedesisyon kung welcome ako o hindi. Emma Zhang, matagal na tayong hindi nakita. Ano ang ginagawa mo? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Basta-basta na lang ba ipuange kahit sino rito? Hindi ka pwedeng maupo rito. Lin Xiaowei, lahat na nandito ay mga importanteng tao. Sa tingin mo ba karapat-dapat kang maupo rito? So, base sa kontribusyon ang pag-aayos ng upuan sa birthday party ni Lolo. Siyempre, ang mesang yan ay para sa mga pangunahing partner ni Lolo. Bawat isa sa kanila ay nagbigay ng milyon-milyong kita sa grupo. Ang mesang yan naman ay para sa mga kamag-anak ni Lolo. Bawat isa sa kanila ay nag-ambag din ng milyon-milyon sa Shengshi Group. Ikaf naman? Ikaf, es amizang yan ka lang napabagay. Ang pagkain ngayon ay nagkakahalaga ng libo-libo bawat mesa. Wala kang karapatang kumain nito. Patay. Tignan mo NGA kung sino ka, nakapanta ka pearito. Nakakatawa talaga. Ay, nakalimutan ko palang ipakilala sa inyo. Siya, ang bagong designer na Shengshi Group. Isang hamak na designer, nakapunta pa sa birthday banquet ng pamilyang Sheng. Akala ko kung sino na, mapapahiya lang pala siya rito. Ang nag-imbita sa akin ngayong araw ay si Sheng Yanli. Bakit hindi niya sabihin ang mga iyan sa harap mismo ni Sheng Yanli? Lang Xiaowei, di ba? Huwag mong isipin na dahil mabait sa'yo si Yanli, makapasok ka na sa pamilyang Sheng. Tama, sa pamilyang Sheng, si Yuru lang ang kinikilala namin. Siya ang nagbigay ng anak sa pamilyang Sheng. Hello. Iha, malapit na ako sa hotel. Nandyan ka na ba? Ang baho rito, mas mabuti pang pumunta na lang sa birthday banquet ni Lolo. Lolo, sandali lang, pupuntahan ko po kayo. Uy, Ling Xiaowei. Di ba gusto mo makita ang matanda? Mainte ka lang. Magsisimula na ang piging, sang mesa mo naman ilalagay ang 1 bilyon.
Patay. Lumapit ka rito. Saan galing ang batang to? Ang yabang Pinapalapit mo ako, lalapit ako. Zino kabe Ang pangalan ko ay Lindanzai. Dalawang bagay lang ang gagawin ko rito, bugbugin ang masamang babae at ipagtanggol si Mommy. Mommy? Yuru, ang mommy niya ay si Lin Xiaowei. Lin Xiaowei, ang galing Montag Ilang taon lang tayong hindi nakita. May anak ka na palang cute. Ang sakta ng mommy ko, sampal sa mukha. Ang kapal nyo. Teritoryo ito ni Lolo Sheng. Naglalakas loob kayong maghasik ng gulo rito. Hindi man lang inimbita si Mommy sa birthday banquet, tapos pinagtutulungan niyo pa siya. Mommy, nandito na ako para ipagtanggol ka. 1 bilyon? Ang lakas mong magsalita, bakit hindi mo na lang ako ibenta? Huwag kang matakot, Mommy. Sabi ko nga kanina, saang mesa upo ang 1 bilyon. Nabaliw na yata ang batang to. Nakamaskara na nga, nagsasalita pa ng 1 bilyon. Kung kaya mong maglabas ng 1 bilyon, upo ka sa unang mesa ngayong araw. Lin Xiaowei, ang galing nyo talagang mag-ina manggulo. 1 bilyon? Ang laki ng hangin mo. Kung hangin lang ba o hindi, subukan natin para malaman. Patay. Matigas pa rin ang ulo mo, Lin Xiaowei. Ingnan natin kung makakapaglabas ka ng 1 bilyon mamaya. Huang King, dalhin mo rito ang yes machine. Gusto kong makita kung may 1 bilyon ba talaga ang batang to. Boss, Lolo, kumpleto na ang mga bisita. Umakyat na tayo. Tara, ngayong araw, may inimbita akong isang nakakaaliw na bata. Taka. I swipe Montag na, Lin Xiaowei. Sa harap ng maraming tao, kapag hindi mo na-swipe ang 1 bilyon, mapapahiya ka ng todo. Si Lindanzai, para lang magpasikat, baka kung anong card lang ang nakuha. Nagapanggap na mayaman. Kapag hindi gumana ang swipe mamaya, pwede na kayong tumakas. Ang daldal mo, pangit na siya. I-swipe na natin ngayon, di ba? Yuru, makinig ka sa pinsan mo. Hayaan mo siyang mag-swipe. Kahit sino na lang, naglalakas loob namang api sa pamilyang Sheng. Kapag hindi niya na-swipe yan, gagamitin ko ang dahilan na sinira niya ang birthday banquet para baran sila at itapon palabas. Lindanzai, Huwag kang matakot, Mommy. I-swipe mo na ang bagal mo. I swipe Montag na. Matagumpay ang pag-swipe. Paano ito naging posible? Lin Xiaowei, saan mo nakuha ang ganyang kaaming pera? Binigay sa akin ni Kuya ang card. Sabi niya pera naman ito ng mayamang tatay niya, kaya walang problem. Emma, Hindi maaari. Lin Yuru, ano pa ang sasabihin mo? Maaari na tayong maupo ngayon, di ba? Iya. Lolo, bakit kayo nandito? Hindi pa ako nakakapunta para puntahan kayo. Matandang lan, ikaf na naman. Matandang Sheng. Lolo Sheng, mukhang malakas pa rin ang pangangatawan nyo Kakaiba, hindi kilala ni Lin Yuru si Lolo. Naglakas loob siyang murahin si Lolo. Nababaliw na ba si Lin Yuru? bakit? Bawal na ba akong pumunta rito? Isang babaeng may kasamang bata, isang janitor na namumulot ng basura sa kumpanya. Lugar ba ito para? Sa inyo? Sa tingin ko, ikaw ang nagmamadaling makita ako. Emye, nagmamakaawa akong makita ka. Nababalif ka na ba? Paano ko naman gustuhin makita ka? Ang matandang ito. Lin Yuru, humingi ka ng tawad. Yanli, Shengxian, misna kayo ni mommy. hindi ikaw ang mommy ko. Naku Shengxian, kamali si mommy, patawarin Montag na si mommy, sige na? Lin Yuru, sinabi ko na sa akin ang bata. Wala siyang kinalaman sa'yo. Hindi pwede, Yanli. Alam kong galit ka sa akin. Pero niligtas ko ang buhay mo noon. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Haan mo akong manatili sa tabi mo. Hay, kung hindi ka papayag, pagdating ni Lolo mamaya, kikilalanin pa rin niya ako. Naglakas loob ka pang banggitin si Lolo. Kahit hindi ko pa nakikita si Lolo, nakipag-ugnayan na ako sa kanya ng maaga. Alam na niya ang lahat ng nangyari. Lolo, nakita niyo na? Ang gagaling umarte ng mga masasamang tao. Noong tumawag siya, nagkunwari siyang mabait. Tama. Paano mo nalaman ang sinabi niya noong tumawag siya? Yanli, pagdating ni Lolo, ipapaalis ko ang babaeng ito. Tama, mga tao, ilabas niyo siya rito. Matandang San, ano ang sinasabi mo? Mga kaibigan at pamilya, matagal na tayong hindi nakita. Pagpalain nawa kayo ng langit, Lolo Sheng.
Lolo, kayo. Iha, sinabi ko na sa iyo, susuportahan kita. Hahaha. Yanli, hindi kaya nagkamali tayo. Ang matandang san na ito, paano siya naging si Lolo Sheng? Lolo, matagal niyo na siyang nakilala. Hindi Mari. Hindi lang nakilala, Lin Yuru. Naalala mo pa ba ang ginawa mo sa akin? Lolo, alam ko ang pagkakamali ko, hindi ko sinasadya iyon. Nagmamakaawa ako, patawarin niyo ako. Sana ay naisip mo na yan noon pa. Tumahimik ka. Dahil lang ba ako ito, kaya mo na akong gawin yon? Kung ibang tao ang gumawa niyan, nung itinapon mo ang gamot, malamang patay na sila ngayon. Lolo, si Yuru. Kailan pa naging trabaho ng isang side branch ng pamilya ang makialam sa mga usapin ng pamilyang Shi? NG? Lolo, nagmamakaawa ako. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ako PR naman ang ina ni Shengxian. Shengxian, tulungan mo akong makiusa sa lolo mo. Hindi ikaw ang mommy ko, siya ang mommy ko. Ate. Shengxian, kahit hindi mo gusto si Lin Yuru, siya pa rin ang tunay mong ina. At siya naman, pwedeng maging stepmother mo. Alam na kaya ni Shengxian? Hindi pwede. Shengxian, ako ang mami mo. Shengxian. Hindi, Rich Daddy, bakit ka ba sigurado na siya ang taong nagligtas sa'yo noon? Bata, ikaw. Imuko ka sandali. Bakit? Lolo, pakiusap, magpa-test ka. Magpad na test kayo. Danzai, ikaw. Mommy, sa puntong ito, ano pa ang itatago natin? Hindi na may tatago yan. Ikaw. Mukhang marami kayong dapat pag-usapan ngayon, mauna na ako. Lolo, happy birthday. Babawi na lang ako sa regalo ko. Oy. Yinli, Billy. Gawin mo ang test sa lalong madaling panahon. Ziga. Billy. At ikaw naman, Lin Yuru, hindi ba't matagal mo nang gustong makapasok sa pamilyang Sheng? Masasabi ko sa iyong may kasiguruhan, hinding-hindi mangyayari yan. Mga tao, ilabas niyo siya rito. Tapos N.A. Mommy, bakit ka natatakot? Lin Xiaowei, kung gusto mo talaga ang rich daddy mo, sumama ka sa kanya, huwag mo akong sundan. Mommy, sorry na. Sino yan? AKOITO. Cheng Xu, pakibook ako ng pinakamabilis na flight palabas ng bansa. Mag-book ka ng marami para hindi tayo matrace. Anong nangyayari? Ibinigay ni Danzai ang buhok niya kay Sheng Yanli. Hindi magtatagal, malalaman na nila ang pagkatao niya. Siguradong aagawin ni Sheng Yanli ang bata sa akin. Danzai, ikaw talaga. Gusto ko lang naman na magkasama sina mommy at daddy. Ibubuk na kita ng flight. Salamat. Walang anuman, Tara. Hello, kuya, mag-impake na si mommy, aalis na kami. Danzai, sisiguraduhin kong pakiusapan ni daddy si mommy na manatili. Daddy, lolo, may problema. Ano yon? Aalis na si mommy, pigilan niyo siya agad. Tapos, Sino? saan pupunta si Lin Yuru? Daddy, paano ko ba sasabihin? Hindi ko nanay si Lin Yuru, si Lin Xiaowei ang tunay kong ina. Mukhang gusto rin ng apo kong si Shenzhen ang batang si Xiaowei. Ah, gusto ka oransiya. Bahala na, Yanli, kailangan mong ibalik ang babaeng iyon sa akin. Lolo. Daddy, kung hindi ka pakikilos, mag-abroad na si mommy. Mag-abroad? Boss, level 1 alert. Paano nangyari ito? Hindi ba siya ang anak ni Lin Xiaowei? Ano? May isa pa pala akong apo sa tuhod. Daddy, hanapin mo na si mommy, napakabuti ni mommy. Kami ni Lin Danzai ay parehong anak mo, nagpalit pa kami ng pagkakakilanlan. Mayamang daddy. Paano ito nangyari? Ayaw kong iwan si mommy, ayaw ko. Ano pang tinutunganga mo? Habulin mo na siya at ibalik dito. Yinli, imbestigahan mo agad ang kinaroroonan ni Lin Xiaowei. At dalhin mo rito si Lin Yuru. Mommy, aalis na ba talaga tayo? Danzai, gagawin ni mommy ang lahat para maging masaya ka. Bumili rin ako ng tiket para sumama sa inyo. Cheng Xu, hindi mo na kailangan gawin yan. Ituring mo na lang ang kuya na sumasama sa kanyang kapatid.
Ano iyong? Napapalibutan tayo? Shen Yanli, ikaw. Asong ulol ka ba? Pagmamayari mo ako, huwag kang umalis, please. Patay. Hindi pa pwedeng huwag nang umalis. Bigyan mo ako ng dahilan para manatili. Mayaman ako. Simula ngayon, lahat ng pera ko ay yun na. Ipamana na lang natin sa mga bata kapag wala na tayo. Ngayon, may 2 na tayong anak, kumpleto na ang pamilya natin. Ikaw lang ang nag-imbento ng linyang iyan, di ba? Nahulog na ang loob ko sa'yo. Ang corny mo. Hindi ko yun, paano kung tumakas ang asawa ko? Mommy, ayaw mo na ba sa akin? Mommy, bigyan mo naman ako ng daddy. Mommy, gusto ko rin ng mommy. Pag-iisipan ko muna. Sige, pag-isipan mo pag-uwi natin. Ibaba mo ako, Chengsu ako. Xiaowei, Meijing Masaya Kasana. Lolo. Bata. Lolo, nagkita ulit tayo. Lolo, hindi mo na kailangan tawagin ako para kumain sa loob ng 3 araw. Ano, 3 araw? Great-grandpa, ang mayamang great-grandpa. Matanda, huwag mo nang kuskusin, kambal sila. Kambal sila. Ano, kambal? Mabuti, mabuti, mabuti. Alika, kunaniyo, kunaniyo. Ang great-grandpa nyo ay walang ibang maipagmamalaki kundi ang pera. Kunin nyo pambili ng masasara. Pinapaka. Salamat po, great-grandpa. Mabe, Billy. Matanda, paano naman ako? Umalika. Ibaba mo ako. Shen Yanli, anong 3 araw na hindi kakain? Literal na kahulugan. President Sheng, hindi sa minamaliit kita, pero ikaw ba ang maalamat na lalaking kayang gawin ito ng 7 beses sa isang gabi? Ako ang lalaking kayang gawin ito ng 1 beses sa loob ng 7 gabi. Sandali lang. 7 taon na akong naghihintay. Ano pa ang hinihintay mo? Pasensya na, hindi kita nakilala. Sinasabi mo ba yan para palambutin ang puso ko at patawarin kita? Hindi ganyan ang ugali mo kanina. Maikli lang ang buhay, bakit hindi natin i-enjoy? Tama ka. Ikaw ang may pera, kami ang may anak. Ito. Ang ganda naman, masasabi nating pwede na. Anong ibig mong sabihin na pwede na? Ibig sabihin, Pitong taon na, sa wakas nahanap ko na ang tama. Ayusin ko ang mga pagkakamali ko noon. Hindi na ako makakapasok sa pamilyang Sheng. Tapos na ako. Kung ganoon, maging malupit na tayo, gawin na natin ang dapat gawin. Ano ang balak mo? Ikidnap si Lin Xiaowei at ibenta sa kabundukan para hindi na siya makabalik kailanman. Seryoso ka ba? Siyempre. Magandang ideya yan. Basta mawala si Lin Xiaowei. Ikaw, dahil kay Sheng Xian, siguradong magiging maayos ang buhay mo. Pero, huwag na huwag mong hahayaang malaman ni Sheng Yanli na hindi ikaw ang nagligtas sa kanya. Alam ka o. Ano alam mo? Yanli,
Nagsisisi ka na ba kaya mo ako pinuntahan? Ano ang ginagawa niyo? Manugang, Baitawan MOSI Euro. Tama, barawan mo muna siya. 7 taon na ang nakalipas, sigurado ka bang ikaw ang nagligtas sa akin? Yanli, akon ga. May narinig ka bang tsismis? Huwag na huwag kang maniniwala sa iba. Bitawan mo ako, Yanli. Tingnan mo, may birthmark pa ako. May birthmark pa ako. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang Ano ang ginagawa mo? Bitawan niyo ako, kayong lahat. Peak. Nakakatuwiran ka pa. Yanli, hayaan mong magpaliwanag ako. At si Shengxian, anak siya ni Lin Xiaowei. Alam mo na ang lahat, pero mahal talaga kita. President Sheng, kahit paano ay nagsilbi si Yuru sa tabi mo. Tama President Shang, Patawarn mo na sa Euro. Lin Yuru, simula ngayon, babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Huwag. Palayasin niyo silang tatlo sa kwarto ko. Huwag, Yanli, hindi ka pwedeng maging ganito kawalang puso. Hindi mo magagawa ito sa akin. Manugang. Si Lin Xiaowei ang may kasalanan, ang cute na yon, ang cute na yon. Patay na. Bilisan mo kuya, manghuli na tayo sa eskwela. Ihatid ang batang master. Wow, Danzay, kailangan mong masanay, ito ba ang benepisyo ng pagkakaroon ng mayamang tatay? dahan-dahan lang. Ngayong araw, ang pinakamayamang tao sa anyang city na si Sheng Yanli, kasama ang kanyang mahal na sawang si Lin Xiaowei, ay nagtatag ng isang foundation para sa mga bata upang matulungan silang magkaroon ng masayang pamilya. Wackes!